from Vista Pilipinas channel. Again, this is my reaction on this video. Ako'y palagi, everyday po ako nagsusupport. Wala nang tulog. Napababayaan ko na rin po ang channel ko, kaya dito na lang po ako mag-upload ng video. Ayan, nakaan po ako dito. Talaga nakasupport. Marami po sinusuportahan na channels. At nakita ko po ang mga vloggers na BBM vloggers. At nakapanood po ako kanina pagkagising ko na ang PNP, si Fajardo, ay balita ko din po ay tumaas po ang rango niya. Fajardo, huwag ka po maglabas ng balita na putol-putol yung video. Kung kami mga nasa ibang bansa, nakapanood po kami ng full video, may record po ako noon, ng full video na yon, na may natamaan pang babae, nung may sinasaraduhan, nung pulis, yung pintunan ng sasakyan, nandun pa si BP Sara, may natamaan ng babae doon. Pero hindi nyo pinalabas yung natamaan at si BP Sara nandoon sa loob ng nakatayo doon at mga taong mga nakatayo isasara ng pulis nang wala man lang nag-e-escort para paalisin ang mga taong nandoon pa sa loob ng sasakyan. Nabasa sa sasakyan ang mga nakatayo. Nasusuporta pa si BP Sara that time, nakatayo doon. Ando na sa loob si Attorney Lopez. Hindi pa pumapasok sa loob si Attorney Lopez. Kaso anong ginawa nyo? Inano nyo, hindi nyo video ang pagbabalita, pagbabalita nyo. PNP Marites, ayan. Huwag naman, alam ko ano kayo, mga bayaran kayo. Itong pag-upload kong video, bakit ako nag-upload video? Hindi naman ako sikat na vloggers. Gaya ni BP Sara, kung ano man ang mangyayari sa pamilya ko dyan sa Pilipinas, iba yung kay BP Sara, pero almost the same. Baka kung ano po ang mangyayari sa pamilya ko sa Pilipinas at ito ay gamit ko po, alam niyo yung gamit kong account at may mangyari sa Pilipinas sa pamilya ko, PNP ang pwede kong sisihin dito. PNP lang po ang pwede ko masisisi dito. PNP lang po ang pwede ko dito ibunyag. PNP lang po ang pwedeng gumawa nun sa pamilya ko. Kaya ito po ay ako'y tumututok dito. Nakita ko, ang dami pong tao, may marites na helicopter, pambira nagmamarites ang helicopter, alam na natin kung kanina yung helicopter na marites na yun. Hindi naman daw po government na helicopter. At kagabi rin po nakatambay din po ako dito. Nakita po kami talaga mga kabataan na galing sa Manila. Biglaan po konti na po tao sa EDSA. Dumami po, bigla dagsa-dagsa. Nagulat po ang mga kapulisan at mga vloggers. Nagulat po, hindi nila inaano na may darating pa. Inaano pa nga yung vloggers Gusto na niya umuwi. Ang dami pa dumating mga kabataan. Sobra-sobra po. Kanino po galing yun? Sabi bayaran daw. Sino po bayad yun? Taga Manila po yung nadinig ko po, taga Tondo po. At the other days, may taga-Tondo na natulugan. Ngayon, pinaglalaban nila, kuryente, wala sila kuryente, wala sila kuryente. Yan ay sakop ng Manila. Bakit hindi ito natulungan ng mga congressman na nangurakot sa bandang Manila? Yung mga congressman dyan sa Manila, sino ba dyan? May mga mamahaling sasakyan, mga tawag dito. Ayan, ang pinaka number 1 dyan nakita ko may mga mamahaling sasakyan, bullet proof sasakyan.
I see Abante. Abante po, Congressman Abante. Alam ko may PIDAP case to eh. PIDAP case, graft and corruption. Nilabas na daw po dati-dati pa na amounting of 70 million ay ikaw ay magkakaroon ikaw ay makukulong ng forever or ilang taon, depende po yan. Depende siguro kung ilang magkano yung ninakaw. Nakulong na po si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada. Ngayon andyan po sa Kongreso. Alam ko, pagkadinig ko po sa law nila, pag ikaw ay nakulong na, hindi ka na pwedeng maging ng sa politics o sa gobyerno. Hindi ko alam bakit bakit nakapasok pa din sa gobyerno itong dalawa nakulong na po si Jinggoy at si Bong Revilla. Hanggang ngayon po ay tatakbo pa rin si Bong Revilla. At bakit pa rin andyan pa rin sa gobyerno? Doon po nagbigay ng mga ayuda na pagkalaki bilyon-bilyon po ang ginastos doon. Then after that, nagkaroon ng typhoon. Kasi nung tanungan niya, napanood ko rin po yun. Ano na gagawin natin? Yun ang tanong mo sa mga tauhan mo. Wala kang alam. Dapat ikaw ang presidente. Alam mo ano ang dapat gagawin. Kasi kung ano mangyari sa iyong mga kababayan. Lindol, typhoon, magyera man kayo dyan. At number 1, ikaw ang alerto. Kaso, ang ginagawa mo, ginawang babuyan dyan sa congressman, bigay ng pondo para sa nila ang kanilang lahat ng kamalian ng ginagawa ay oo sa'yo ang mga magnanakaw sa Congress. Ilan lang po ang hindi nakakanakaw dyan, siguro si Congressman Marcoleta lang po ang nakikita kong totoong congressman na talagang ang totoong dapat lang na ilabas na tama ng law nila pati sa Congress. Kaya nag-disagree po siya pag mali ang sinasabi ng mga kapwa niya Congressmen. Tama-tama, napanood ko po yun, pinatayan po siya ng mic, and then lumapit siya dun sa mga chief chair, Mr. Chair, sinabihan po daw siya na wag na magsalita, kami na lang ito, parang ito lang interpretation po dito meron po sinabi po ng buto ni Congressman Marcoleta sa Net 5 ba yun? Doon, napanood ko rin po naman yun. Meron po ako mga copy lahat ng mga ina-upload dito. Ayun po, yun nga. Tapos yung kay Dan Fernandez, sa kanya, napakita rin doon na dinuduro siya kung ano mga sinasabi pala sa kanya. Yun naman po ay sa short video. Pero naman po, nakuha na ko na rin po yun sa hearing nila. Dinuduro siya kasi nga daw pumunta sa Laguna si Congressman Marcoleta. Kalaban daw ni Dan Fernandez, yung kinakausap ni Marcoleta. Walang problema dun. Magkakaiba sila ng bakit magagalit ka sa kapwa mo, Congressman, kung dyan nga sa hearing, binabastos nyo, Dan Fernandez Robadero, Congressman ng Pilipinas. Alam mo, napapansin ko sa'yo, magpa-drug test ka. I request you for the hair follicle test. Parang nag-iba ka na, ngayon, ilang months na, parang nababago ka na. Parang nababago na yung datingan mo sa pagtatanong, the way you asking. Yung iba naman diyang katandaan, iba diyang katandaan na, siyempre, bayaran na, kailangan nilang magsipag, dahil binayaran sila dyan. At yung mga PNP terrorists, andyan po, nag-iisa, kasi ang tinatakbo niyan ay senadora, ewan natin, teachers party list, nakakahiya kayo mga teachers kung kayo ay iboboto nyo for senador.
itong NPA, child abuse terrorist, like may kaso na po pero siguro nabibil lang po siya since 2018 na po, 2019 po. Itong si Castro Franz sa Marites ng Congress, isa po Marites ng Congress, kung makapagsalita hala mo ay lawyer. Yun lang napapansin ko po sa kanila kung magtanong sila. May mga nagtatanong naman din po doon. Okay naman po. Pero halata ko po, nahalata naman po na scripted. Ako po na nasa ibang bansa, nahalata ko po na scripted ang kanilang sa first hearing, napansin ko na kagad si Kimbo. Palingon kung sino ang magsasalita. Pinatira sa pagsasalita si Franz Castro, yung NPA, may child abuse, na until now, dyan pa rin, pinapabayaan pa rin ng gobyerno na kumupo ang mga NPA sa loob, sa gobyerno. Ewan ko naman bakit nila pinapayagan, ano? Bakit ang mga hindi ombudsman, ano ba pangalan yun, yung nag-aan sa kanila, na hindi na dapat kayo ay tumakbo pa dahil kayo ay meron kayong case, child abuse case, and terrorista. Kabataang dumudukot ng kabataan po. Ayun po sila. Since nanonood po ako ng mga ganito, kasi sa media po ay mga puro bias po mga trolls po ang nagko-comment. Yung po ng gano'n kasi alam ko ang pinaglalaban at alam ko ang tama at mali. Kahit po ako ay sa ibang bansa, kung ito ay may mali, hindi ko to hindi ako papalig dito. Kahit naman po noon, may scammer po. Kaya naging anti-scammer po ako noon, susuporta. Since, po noon, 2019 yata to, nagsuporta na ako. Hanggang po nagkatayo-tayo ng mga grupo ng vloggers. Merong pro, tsaka anti-scammers. Itong mga anti-scammers, andito po ngayon, umiikot-ikot, na bayaran po. May nakita po ako kagabi. Nag-iikot po siya. At meron pang, ang nilabas ni Chief Fajardo, General na ngayon, naging General na daw po, mabilis po ang pagtaas ng rango. Nakita ko po kanina yung kanyang pinalabas na video dahil nga merong kakasuhan si BP Sara na pulis na magsasarado ang pintuan ng bukas niya. May natamaan pong babae doon. May natamaan pong babae nung sinasarado yon. Paano na lang kung si BP Sara natamaan doon? Alam ng pulis nandoon si BP Sara. Kasi kung ikaw ay pulis, you need to protect your people. Kailangan mong protektahan ang mga tao na sa loob. Na hindi mo pa kailangan isarado ang pinto na ang dami para nasa loob na nakatayo at isasarado mo ng pinto na alam mo nandun pa si BP Sara. Hindi pa nakaupo si BP Sara sa loob ng ambulance. Ang pinakita lang po ni Chief Fajardo sa kanyang upload videos, yung inaawat ni BP Sara ang mga kapulisan doon na bakit dadalhin sa veterans, hindi sa state look. Gusto nilang dalhin sa veterans hospital. Kita nyo ang dami kong alam dito. Kasi nakatusok po ako sa mga vloggers, sa ibang mga hindi lang vloggers. Kung patang po sa mga channel, nakikita ko kung paano sila paano maglabas ng mga tawag ito, walang katotohanan po nilalabas sa mga media, kinakat po nila mga video. Tapos panayaan yung tawag ito, nagpa-conference si BP Sara, kinakat din po yun, nakakat din po yun lahat. Nakakat po yun. Kaming nanonood, nanonood po ako lahat po, may kopya po ako na. Yung kinakat nyo po, kayo mga PNP, kinakat nyo po mga upload videos, mga
dyan. May kopya po ako yan. May mga kopya po ako lahat. Ayan, na ano ka, bisdak. Sandali lang. Dito muna mamaya na ulit.